Oh, Jesus. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Oh, you are majesty. You're the King of Kings, oh God. You're the Lord of Lords. Give you praises. Hallelujah. You deserve our praises, Lord. We enthrone your greatness. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord God. Thank you for everything you've done in our lives, again, ako ba ang music is Lord na mag-up? Oh, Jesus. Salamat, Ginoo. Sa panahon na mabukatan ni Lord na ang namamunan. Thank you for your word, O God. Again, Ginoo, yung po sa mga kailangan mo. Yung po kami yung bukatan doon, isang kanina. Kung paklayo, pinili mo, Lord. Kaya nga, Ginoo, kaya ay matuboy sa buhang kaliwa. Buhay ko na lang, yes, Lord. Salamat tayo, Ginoo. Pagkaliwalas mong kalagdanon, you are still faithful, Lord. Faithful ka. Kung naguman ka nun ay kanamo, pabagit ni mo, ang iyong pasensya kanamo, Ginoo. Kung sa niling takma, masalamatan ka mo sa kanan, Ginoo. Kung gibayaw ang iyong buhay ng anak sa mong kaliwala, Dalay good na sa mga katapusan niyo. Suhin ka na Diyos na Yes, oh God. wala ka mo sa pinatong sa kamalhin mo. You are serious and faithful forever. You are faithful when you are not faithful, Lord. Dalay good ka, Ginoo, sa walay katapusan. Dalay good ka, dalay good ka. Pag-uumoy ang iyong buhay ng alay, Ginoo, na nilisipatan. Pag-uumoy ang iyong buhay ng alay. Amen. Thank you, Jesus. Salamat kayo, Ginoo. Dalay good ka, Ginoo, sa walay katapusan. Yes, Lord. Dalay good ka, sa walay katapusan, Lord. Hallelujah. Oh, we bless your name, Almighty God. We bless you. Ginoo, sa mga pa. Mamalayon ka sa pagpangyaw sa kaliwala. Oh God. Yes, Lord. Ang mong pasensya, Ginoo, pipikuhan, initak na sa pagpangyaw. Dalay good ka, Ginoo, sa walay katapusan, Ginoo, tanang loob maya. Pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magay mo namang sa pagpalingkod mga igsoon na natag na to atong mga memory verses ng kabuntagon sa dili pa ta magtuon sa pulong sa Dios. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future. Amen. Romans 8:18, for I recall that the suffering of these present days are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Galatians 3:11, hold fast that no one see you. Amen. Amen.
Amen. Hallelujah. Karon manahon na nga magtuotas pulong sa Ginoo. Nadalo ni Pastor Sheila. Ang kay Bible. Sabi ko. Praise the Lord. Kinsay na panalanginan mga igsoon. Amen. So, tawag lang kung natay mga Biblia, atong ablihon atong mga Bible diya sa Revelation chapter 3. Ibila ba kanato ni iningtak na sa kabuntagon nga kana bang i-examine na itong kagalingon kung kumusta na ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Nakakuan ba mo? Nakahinuklog ba? Kanang kamura usa. Sa kwarto ba? Sa CR? Or asa mo dapit? Nakahunahuna ba mo nga? Kumusta na dahil ko sa pagpangalagad sa Ginoo? Kumusta na akong relasyon sa Ginoo? Okay pa ba? Or nangalagad ko sa Ginoo tungod kinailaghang panalangin na gikan sa Ginoo? Kumusta? So, niningtak na sa kabuntagon, i-check na ito itong kaugalingon, i-examine na ito itong kaugalingon. Atong teksto makita na sa Revelation chapter 3 verses 15 ug 16. Ingon dira 15, 16, ingon dira, I know all the things you do, that you are neither hot nor cold. I wish that you were one or the other. But since you are like lukewarm water, neither hot nor cold, I will spit you out of my mouth. Ginoo nga panalangin siya mga pulong kaamahan mga langit nun. Diyos galabing balaan. Ginoo ikaw nga panalangin ka na karon samtang gat-on ni sa mga pulong. Ikaw ang Diyos mga panalangin ini. Ikaw ang Diyos mga panalangin sa matag-usa ka namo. Abliya mo una-una ang kasing Lord. Namo ang gimasabtan ng mga pulong. Dalaygon ka sa walang katapusan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. So, atong teksto, nagisgot. Ang atong tema na yung darkness kabutagon, naguluhan, signs that we are lukewarm Christians. Mga sinyalis ba nga lukewarm ta nga Kristohanon? Wa ko nag-ingon nga naana ko diri karon nga lukewarm ta, dagaang ta sa pagpapalagad sa Ginoo, but mauron ang panahon nga i-check na ito itong tagsa-tagsa kagalingon ba? Ang pulong sa Ginoo, dili man yung mukondem sa matag usa ka na to, pero ingon ang pulong sa Ginoo sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 nga ang pulong sa Ginoo mao niya mutudlo, mubadlong nato o magtabang nato sa pagkinabuhi sibo sa kabubuton sa tong buhi nga Dios. Mo nang ingon ang pulong sa Ginoo kay dili man ka init di po kabugnaw. Ingon ang pulong sa Ginoo, I will spit you out of my mouth. So hadlok kayo na nga iluwa ka sa Ginoo. Si mga baba sa kadugay sa panahon sa pagpangalagad ko sa Ginoo nga ikabot sa pagbayad sa Ginoo. Ingon ka sa Ginoo nga kuanon ka, lukewarm man kang Christian. Walang importante kayo karon nga i-check na to daan itong kaugalingon, i-examine na to daan itong kaugalingon. Kaya ingon sa 2 Corinthians chapter 13 verse 5, ingon si Apostle Paul ito, gingnan niya mga Kristiyano nga, examine yourself to see whether you are in faith. Test yourselves. Mo na itong buhaton karon. I-examine na to itong kaugalingon, i-test na to itong kaugalingon kung kumusta ta sa pagpangalagad sa Ginoo. I-check na to kung asang area sa itong kinabuhi, isip mga Kristohanon, isip mga anak sa Ginoo, nga makonsider na ito nga lukewarm ta. Bugnaw, dili ta bugnaw, di po ta init, kundi dagaang ta. Mo ni ang panahon nga, i-check na ito na. So, what are the signs? Pagkatana, what are the signs? Kung sa man ang mga signs nga lukewarm Christian ta, una, you have no hunger for God. Buot pasabot, kanang wala na kay kulang na ka desire, deep desire
craving or spiritual appetite for God's presence, word, and righteousness. Ano ba, mawad-an na ka o tinguha, lalong nga tinguha, mawad-an na ka o spirituhanon nga gana, diya sa presensya sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, sa kinabuhi ng matarong. Manibuot pasabot na ng you have no hunger for God. Ganahan na lang ka sa unsa kinabuhi mo karon, ingon ana na lang. Often, pakita nga uga ka sa pagpangalaga diya sa Ginoo. Self-centered ta or being preoccupied. And it's seen as a sign something needs attention sa atong kaugalingon. Kung makita na ginato nga, uga kita, self-centered ta sa pagpangalaga sa Ginoo, wala na tayo desire sa pulong sa Ginoo, wala na tayo desire sa pasensya sa Ginoo, na delikado na igsoon. Kinanglan i-check na nato itong kaugalingon. Naabay, pila ka nato nga naka-experience anak ka sa ato adiri karon. Usahay, bation ko, ingon ani pod. Kan man reality check man Dili ini para pagkundan sa matang usa ka nato, kundi i-point out nato ang mga area sa atong kinabuhi nga kinahanglan nato mag-improve. Kinahanglan nato mo grow. Kay kung dili na to ni-point out, base na niya ba, magkumpiyansa na sa itong pagpangalaga sa Ginoo, okay ra di ay. Okay ra di ko. Di pa nalanginan po ko sa Ginoo. There are many Christians, moingon na ba nga, bisan og dugay ako nga wala kasimbag, di pa nalanginan, po ko sa Ginoo. Kaya naghamang Kristyanon nga, hindi na. Pero, kumusta, igsoon? Nagmainiton bakas pagpangalaga sa Ginoo o dagaang ra ka. Isa panahon nga lukewarm ta igsoon timan-an na to. Ingon ang Biblia, iluwa ta sa Ginoo gikan sa mga baba. Ingon dre, unang kung makita na nato ni nga mga senyales ug na ta self-centered ta, di ta ganahan sa pulong sa Ginoo. Check na nato itong kaugalingon mga igsoon. Need na nato nga isik ang presensya sa Ginoo. Need na nato nga mubalik sa pagbasa sa pulong sa Ginoo. Need na nato nga kanang dut balik sa itong buhi ka Diyos. Kaya ang pulong sa Ginoo, draw nigh to God and He will draw nigh to you. Sa panahon nga mo paduol kasi Ginoo mo paduol po siya balik mo paduol po siya diha kanimo. A healthy believer wants to be with God and read His Word. Mo ni lahanan sa usa ka healthy nga believer. Nagganahan siya kauban ang presensya sa Ginoo o ganahan siya mubasa sa pulong sa Ginoo. Nasa'y kauhaw ba? Nasa'y kagutom sa pulong sa Ginoo. Kabantay mo ka ng bago na luwas. Init ka sa pagpangalagan sa Ginoo. Murag kanunay nga uhaw sa presensya sa Ginoo. Murag kanunay gutom, nagalong sa mensahe sa Ginoo. Pero kung mawala na kayo nato na, delikado na na ikson. Usa na siya kasayin na nianam-anam ta pagka lukewarm Christian. Bantayanan kayo na, dili na siya normal. If you don't read the Bible or pray for days or weeks, your spiritual hunger is going away. So Matthew chapter 5 verse 16, Jesus declared, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled." Hunger is usually a sign that you are alive. Gutom ba? Hoy, usa ka sign nga buhi ta. Kay gutom ba gyud ta? If you can easily spend hours on social media but find it hard to read the Bible for 15 minutes, your desire is not in the right place. Not being hungry is one of the most obvious signs of lackluster faith. Kanang kung makaspend ta o pila ka oras sa social media
pero dili ta magkabasa sa pulong sa Ginoo for 15 minutes. Delikado na igsuon. Kay sign na siya nga ang atong desire wala sa right place. Buot pasabot na ay something nagapanghitabo sa tuwa. Sakit ni siya, para sa kuha ka na bang sakit ni siya na realidad tungod kay nagapanghitabo ni. Dili lang sa mga members sa church, kundi even sa mga pastors. Nagapanghitabo ni sa mga na yung mga times nga nagapanghitabo ni. Pagtuon ako ani, kaingon di ko nga, Lord, ako gituna. Ako gituna na ibo, Lord. Kay, basta ko, patawag time sa cellphone, sa social media, kaysa magbasa sa pulos Ginoo. Tinood. Diba? Mas uhaw pa ta nga mag-scroll sa Facebook, mag-scroll sa TikTok, mag-scroll sa YouTube, kaysa sa Bible. Diba? Buwan ang batayanan na ito ni. Kaya kung mawala ang tawag hunger diya sa Ginoo, sa presensya sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo, kumailahanan ni nga nagpadulong ta nga mahimo ang lukewarm Christian. Ikaduha, you compromise with sin. Mo-compromise sa salaba. Instead of running away from sin, lukewarm Christians play with it. Kanang mga lukewarm ng Kristohanon, imbis mudagan sa sala, magdula na inoon sa sala. And atong timanaan nga, sa panahon nga magdula tagkalayo, 100% mapasok kita. Ikalayo itong dulaan. Irana ko sa sala, panahon nga magdula ka sa sala, 100% na ang imuhang espirituhanong nga bahin, baluyag na. Malam-alam di nagkamatay. Mawadaan naman kagana na yun. Kay ang sala na may mubabag sa presensya sa Ginoo, nga magapamuhat siya sa imong kasing-kasing. They say things like, it's not that bad, or God understand to make their action seems okay. Diba, kabantay mo na yung naghawa ka Kristohanon, gumingon na kasabot ka ng Ginoo, pastor. Okay lang ni pastor, dili man kayo ni sala, white lies man to. Diba, kabantay mo, may inana. Walay white lies sa Bible. Dili po ta makaingon nga, kasabot man ang Ginoo, okay naman sa Ginoo. Kay kung moingon ta nga nakasabot ang Ginoo sa panahon ni Moses, katong gisugo si Moses sa Ginoo nga, Moses, tuslo ka ang bato aron moagas ang tubig. Unsay gibot ni Moses? Iyang gibunalan. Suko ang Ginoo wala. Suko ang Ginoo kang Moses. Mao gani ang minungdan wala sa nakasunod sa promised land. Kay ni-disobey siya sa sugo sa Ginoo. Kung moingon ta nga kasabot man ang Ginoo, si Moses unta, isabot unta siya sa Ginoo atong time. Kay nakabalo ang Ginoo nga gisabot si Moses sa mga tao kay reklamador kayo. Pero wala. Tungod kay gusto sa Ginoo, kung unsay sakto, mo'y sakto dapat. Dili kay okay na pastor ay kasabot ra ang Ginoo. Dili yun. Kung sala gina. Walay sa Bible, ang sala nga gamay, ang sala nga dako, sala gina atabangan sa Ginoo. Gamay naman to kung sala pastor, lumakat ka man to gamay. Gamay naman to pastor, yan niya naman. Pero sala gihapon na ingon ang Bible. Ingon dre sa 1 John chapter 3 verse 9, klaro kay lang ingon nga, no one born of God makes a habit of sinning. Walay natawo diha sa Ginoo nga imo niya habit nga magpakasala. People who believe in God may make mistakes but sin doesn't rule their life. Kita nga mga Kristohanon nga mituo sa Ginoo makasala ang kita. Pero kanang sa dili na mo magdumala sa atong kinabuhi. When compromise becomes a way of life and conviction diminishes, faith is being put out. Kung ang pag-compromise na gani sa sala mo, himo na ito ang kinabuhi,
ang kayang conviction sa Ginoo nga ingon ka, uy, di na mao, di na sakto yung gibuhat, mawala na. O ang imong pagtuo, mawala o na. Masit aside mo imong pagtuo ba? Walang delikado kayo nga kung Kristohanon ta, mukompromise ta sa masala. Sige ta, sampol, tagaan ta mo. Kung sa'yo number 1 nga ginabuhat at Kristohanon nga ginabuhat sa kalibutan, nga ginabuhat sa Kristohanon. Number 1. Kung sa'yo trend, ginabuhat sa Kristohanon. Ang usos TikTok, hala, sayos TikTok. Tuwad po. Kung makita lang ni mo ito ba? Ah, grabe. Sumusok tigil, ano ba yung mga brasig ko sa church? Pero kaya mo na mo sayo. Gina-normalize. Rin mo man ang usok sport. Di mo ikaw kasabay, tigulang mo ka. Ano yung rason na yun? Uso na sa kalibutan, pero hindi na mo yung uso sa Ginoo. Kung normal na sa kalibutan, hindi na mo yung normal sa Ginoo. Compromise na rin ang Kristohanon. Okay. Pang-Christian man yung mag-isayaw. Sinuotan. Ang sinuotan, Kristohanon, imbis dapat, ang imo na Bible, dapat modest ang Kristohanon musuot. Ang sinuotan, ang shirt, mura na panty. Ang sanina, ditang puson. Ang uban, wala yung bukton. Magsuroy-suroy. Okay lang nang mag-spaghetti ka diyan kasi mo parto tayo sa mong balay. Tama. Gina-normalize. Pakita-pakita sa sa lubhan. Wala dito eh. Kanyang lang tao, masuko. Mo niya mga sala nga ginadula-dulaan sa mga Kristohanon. Kaya abig okay nga. Kanang mga worldly songs, usbo ng lyrics, alis na nun, pang Ginoo daw. Wala yung tumao. Patayanan tayo. Walang, as Christians, patayan na to ni. Kay kumukompromise na kita sa sala, upas sa mo. Tukuan Christian ta. Sa mga estudyante, ang pinakakumon kayo ka ng mga barkada nga mag-inom, inom nga. Isa naman ka siya, inom ba? Gamay naman. Tilaw-tilaw na sa garilyo. Anak. Wala yung pinaka-normal sa mga estudyante. Wala yung bantayanan kayo. Ikatulong nga sign is, you blend in with the word. Kurang ka ng kailan mo? Kailan mo ni sinanay kamugok? Ano bang upan? Ano bang nasdagat ko kinang pamilyar ang gapon sa octopus, di ba na kanang tabugok? Kabalo mo na tabugok? Ang kinaya na, pag-asa na siya mo pilit, sampol, iyang color, brown, pag makapilit na siya, bato nga green, mo-green ko na siya color. Dahil ang Kristohanon ngayon na na kung kinsay ang kauban, maupod siya. Kaya ang mga kauban, hanap ka ng worldly kayo, maupod siya. Kaya ang mga kauban kay, Wino, po. Malikas mo yung kauban, malikas mo siya. Wala ka itong istorya sa Batanon ba, nga ipa-istorya siya papa, na ditipigan yun niya ang iyang pagkristohanon. Kaya sa dugay panahon, wapod na kabalo yung mga kauban, yung markada. Classmate niya, kristohanon siya. Kaya kung mayroon niya ang mga kauban, ito siya. Mandis ko yung kauban, mandis ko po siya. Sigarilyo yung kauban, din. Sigarilyo po siya. Tanan niya, ginabuhat siya mga kauban. Ginabuhat niya. And there are many Christians na yung naani. Pero nagatuwa kung wala yung naani, dali sa tuwa. Pero gikinahanglan ng nato na i-point out, ninitaklas kabuntagon to check ba? Sa matag-usa na ito kinabuhi. To examine ourselves. Sa James chapter 4 verse 4, ingon diri,
James chapter 4 verse 4 and 3, you adulterers, don't you realize that friendship with the world makes you an enemy of God? I say it again, if you want to be a friend of the world, you make yourself an enemy of God. Na, see? Kung pagkikamigo ka sa kalibutan, gihimo nimo ang imong kagalingon nga kontra ka sa Ginoo. O nagbatayanan kayo. Dili ta dapat mo blend kung unsa ang kalibutan. We must stand firm sa atong identity kung kinsa unsa ta. Kana gyud atong timan-an. Na anak ta sa Ginoo, mubarog gyud ta nga anak ta sa Ginoo. Pag kinabuhi ta nga matarong sibo sa kabubuton, sibo sa pulong sa Ginoo. Dili kay karon na ba taon ni Lord? Dili. Kabalo mo, tagaan na mo example. Ganing mo blend sa word. Imusay na kayo last year, December 25. Tagang mga kastuhan nun nga, kung unsay ginabuhat sa kalibutan, ginabuhat ko sa kastuhan. Celebrate ang Pasko. Sa Bible, walay Pasko sa Bible. One out. Walay Pasko sa Bible. Masahon mo. Kung pumutana mo na kung ba mag-celebrate para sa New Year dili. Kana ang December 25. Kanang pagan practices na siya. Kabalo mo, kanang December 25, ganun magpabutog yan. Tungod kay, maunang panahon nga naidaghang mga bata sa una. Kung ako masayot sa Israel, in order na dili madungog sa ilang pamilya ang hilak sa mga bata ang di pagpatay, mag-fireworks sila. Kaya para dili madungog ang mga hilak sa mga bata. Walang tunong lang sa bagay. Kanang trick kayo na sa yawa nga ginahimo nila mo sa birthday sa Ginoo. Wala kayo writing mo sa Bible yun. Sa Mateo chapter 1, kung masahon mo, nag-awal yun ang Ginoo. Asungan. Sa panahon na tintugnaw, or gina. Walang, dili ta dapat mag-blend sa kalibutan. Dili ta dapat mag-compromise sa kalibutan. Tingnan kita sa Ginoo sa Romans chapter 12 verse 2. Do not conform to this world. Kalahi mo ta, kahit kita. Espesyal kita unak sa Ginoo. Pinasahi kita. Mo nang dita mo blend dapat sa kalibutan, dili ta mo kikamigo. Kita mo giuyon kung sa kinabuhat sa kalibutan. Think about Lot's wife in Genesis chapter 19. God was saving her from death. Yet she still loves Sodom. If people around you can, you're disciple of Jesus, it's not because you're just normal. It may because your faith has grown lukewarm. Asawa ni Lot. Diba, ingan sila sa Ginoo nga, laktaw mo diri, ayaw glingi. Isa panahon na malini mo, maasin mo. Pero sa gibuhat sa asawa ni Lot, nilini, ibisayangan siya sila ng kabtangan. Natugod sila. Usahay ang uban, sayangan kay sila sa ilahang kitaon sa adlaw o Domingo. Kung nang pastilion pa nga mo-absent sa adlaw o Domingo. Kay naay trabaho. Tinuod lang, daghag adlaw nga Domingo. Pero kaning nga Domingo dili nimo, kaning nga hitabo, kaning nga Domingo dili na nimo balik. Kung nang dili kita kabayad sa Ginoo sa panahon nga mangutang kaniya nga adlaw. Kung nang dili ta dapat mo blend sa kalibutan, kay mao ni siya ang usa ka sign that we are lukewarm Christian. Ikaapat, you live without prayer. Lo, kumusta ka igsoon sa itong pagampo, sa itong prayer life? We shouldn't merely pray when things go wrong. Prayer should be a part of our daily lives. Dili lang kung mo ampo kung paminaw na ito, marag di na maayo ang dagan sa itong kinabuhi.
ang pag-ampo dapat part ni sa ato ang adlaw-adlaw nga kinabuhi. Mao jud ni dapat isuon. Kay ang pag-ampo mao ni ang atong koneksyon sa atong buhi nga Dios. Ngani gisugot ta sa Ginoo ba? Sa Luke chapter 18 verse 1, giingnan ta diha that we should never give up and always pray. Giingnan ta nga dili ta dapat give up, dili ta dapat muhunong. Pero hinuon, muampo ta sa kanunay. Pero kabalo mo sa ginabuhat sa mga Kristohanon, ginabuhat na to, ang atong ginabuhat is give up ta. Mo-pray na ta kung ganahan ta. Mo-pray na ta kung nana ta sa sitwasyon nga dili maayo. Mo-pray ta kung nata bation na dili maayo. Pero dili dapat ingunana. Prayer should be intentional. Ikapoy man ka, wala man kang kapoy, nalipay man ka, o nalipay ka, maayo man imong mood o dili, we need to pray always. Ang nga po sa Ginoo, pray without ceasing. Ampo sa walay hunong. Kaya sa mga pag-ampo igsoon, naidaghan ginabuhat ang Ginoo. Prayer is like a breathing for the Spirit. Ang pag-ampo, mura na siya o ginanhawa sa atong spirito. Kita nang inahanglan ta og hangin para mo survive. O ang aton kalag nang inahanglan pud og mga og pag-ampo aron makonek siya balik sa Ginoo. Kung kita mo sa Facebook atong naay gi-post duha ka picture, ang isa dako kayo lawas, himsog kayo, pero ang isa niwang. Kung masahon nimo ang naka-caption dito, ang katong dakong alawas, mo to ang physical nga lawas. Katong niwang mo ang spirito. Gusto ka, himsog kay kaglawas. Pero ang mong spirito, kiting niwanga. Diba? Lain paminawan, di balansi. Busog kayo itong physical nga lawas. Kaon ta, kumplito vitamins. Katulog ta, 8 hours, kada adlaw. Pero di ta kamo, bisag 15 minutes lang. Diba? Nang inahanglan ang atong galag nga makunit diya sa Ginoo. Kinahanglan nato nga mag-connect sa Ginoo ba? Kung atong lawas nang inahanglan na breast kay para ma-restore ang iyong kusog, ang atong kalag nang inahanglan nga makunit balik sa Ginoo. Kaya ma-meet ang needs. Atong espirituhanon nga bahin. Now, kung dili na ito nagbuhaton, ang atong espirituhanon nga bahin, magkaluya, hangtod mamatay na siya. Mao nang naidaghan mga Kristohanon mabackslide. Ginagaran mo simba. Gamay lang kayo nga problema, di na niyo mong kitaan sa simbahan. Ang basulon pa dyan, ang Ginoo. Sa mga Lord ay, ampo ta ko nimo kung dito ba. Ampo na lagi, di maayo ang sitwasyon sa kinabuhi. Pero dili dahil dapat kada adlaw mo na to part sa atong daily life ang ato ang prayer life. So kinahanglan gid ta mag-ampo. Dili ka okay ra gid ampo. Dili gina pwede. Kalima nga sign nga lukewarm Christian ta is nawad-an ta first love. You lost your first love. Yes, sa bulaton sa Ginoo. Sa Revelation chapter 2 verse 41 says, Jesus told the church in Ephesus, you have left your first love. Masahon nga daw. Revelation chapter 2 verse 1. Chapter 2 verse 4 but I have this complaint against you. You don't love me or each other as you did at first. Karang first love mo sa Ginoo. Kawantay ka, kung pagpiro ka nga luwas, dasay ka, bisan og taligsi, plan, pati ka sa simahan. Gusto gyud ka, minus puro sa Ginoo. Mao ni, kaning Ephesus, ayon sila nga church. Agyan sila gibuhat para sa Ginoo. Ministry ni sila.
Buhat nila ang ilang part para sa Ginoo, pero na-complain ng Ginoo sa lahat. Wala na sila gugma sa Ginoo. Dili mo pasabot nga nagasimba ka kada adlaw, gibuhat mo ang ministry ng gisangon sa Ginoo sa imuha. Okay na na. Dili na. Dili mo na ana. Kung dili ang gusto sa Ginoo ang imuhang first love na kanina. Sa mga pastor, dili mo pasabot nga Bible study mi, mag-permitting mi, mag-inspire mi, nagabuhat mi kung unsang gusto sa Ginoo. Kabalo mo unsay gusto sa Ginoo nga buhaton, mag-ampo kanunay niya, makigstorya kanunay niya. Kay sa panahon nga mag-spend time ka sa Ginoo, gipakita nimo nga nahigugma ka sa Ginoo. Kanang imong time na makigstorya ka sa Ginoo, ipakita nimo sa Ginoo nga nahigugma ka niya. Kaya kung love nimo, kaya ko na nag-love nimo sa tao, ganahan ka mag-istorya niya. Ganahan, bisan pagbalik-balik ng istoryahan, ganahan ka makikuba niya. Ganahan ka mag-istorya niya. Kaya love man nimo. Pero kung dili gani, saan pag unsay effort ng bato na di niya na ma-appreciate niya. Walang dapat i-restore na itong first love sa Ginoo. Let us remember our first time nga naila na itong Ginoo, na-meet na itong Ginoo. Kinahanglan hinumduman na itong katong kalayo nga nagakuan ba, dilaag sa itong kasing-kasing, katong pirmiro ta, kaila sa Ginoo. Kay mautong gikinahanglan sa itong buhay ng Diyos. And last na sign nga pailihan nga lukewarm Christian tayo is kanang ganahan na tayo ay komportable na tayo ng half commitment. Kaya bang ang atong commitment sa Ginoo, okay lang tumano na to karon, okay lang po daw dili. Na ba half ba? Dili full ang atong commitment sa Ginoo. Okay lang ba tuman ako ang kuhan? Ang commitment sa Ginoo, okay lang po dili. Mo na half commitment. Sabot lang Ginoo. Mao jud ang rason na yun sa Kristohanon. Kasabot ang Ginoo. Ingon ikaw igsuon. Kung nakasabot pa ang Ginoo ni Moses, dili to buhaton sa Ginoo nga dili pasugod si Moses sa promised land. Pasin niya ba kanang rason na nga kasabot man ang Ginoo pastor. Pasin maoro na ang rason dili ta kasulod sa langit. Mao nang do not be comfortable. Na half committed na ta. Hindi dapat mo fully commit kita diha sa Ginoo sa pagpangalaga nato sa Ginoo, sa ministry nga gisalig sa Ginoo sa tuwa. Dapat full good nga mo-commit ta diha sa Ginoo. Suon. Dili man ni para sa pastor sa church. Dili to impress sa pastor na inyo nga naghandle ninyo. Kundi buhaton nimo ni ginabuhat nimo ni tungod kay nakay gugma sa Ginoo. Ginabuhat nimo ni tungod kay gina-obey nimo ang Ginoo. Mao nang dapat mo fully commit kita igsuon, dili kay half commitment ra sa last verse sa Luke chapter 9 verse 23. If anyone wants to follow me, he must deny himself. Take up his cross every day and follow me. You can give up partially. Jesus gave His life totally for us, and He asked us to do the same for Him. There is no commitment if you only do half of it. Walay commitment kung katungaran mong buhaton na nagsuon. Si Jesus, pagbiya niya sa langit, gihatag niya ang tibok kinabuhi para nato. Gibayran niya itong sala, tanan. Gikalimtan niya itong sala. Ipasaylo ta niya. Kumusta ka igsoon? Kaya ba nato buhaton? Kung sa gibuhat sa Ginoo. Di po sabot nga, palansang ka sa cross kulili. Kaya ba ni mo fully commit sa Ginoo igsoon? Muna wake up, padasig sa matag-usan yung taknas kabutagon. Signs that we are lukewarm Christian. Una, balik ko na ko. You have no hunger for God. Ikaduha, you compromise with sin.
Katulo, you blend in with the word. You live without prayer. You are content. Ay, di naman. You lose your first love. And last is, you're comfortable with half commitment. Mao niya mga butang igsoon, mga sinyalis that we are lukewarm Christian. Walang inidak na sa buntagon. Pinuom ka panalangin sa mga pulong. Kung doon na may mga pangutana, pwede mga tana, kung doon na may kadugang, pwede mong dugang. Na? Kung wala na, dahil, nanay ka rin. Kuan. Ito lang. Itong about ito compromising. Ako ito yung burning tea. Basta yung tintuta. No, kay during may college ko din, anak ko din kanang wala din makikita na to. Siyempre, barkada. Kaya milito inom. Pero ako, dili ko inom. Anak din ko nila. Kanang I stand yun nga, kanang gustuhan ko. Ayun, dili po biya kanila bukson. Depende rin yun na sa imo. Ang tod, every time nga, dili man yun ko, bisag tawag ko nagpastora, di man ko kumasuko. Naglikod ko pastora, gano'n. At ito na pa dito, ko yung lang Japon ko, that is kanang way of gaining friends man na siya, friendship, pero dili lang dito mo compromise. Pwede man dito mo balipad. Until naabot ang time nga kanang, uy, iyak ko sa ila, din umibos. Inom sila, mana din nga, ay, kukla na si pastora. Okay din ako, din sila mag-inom, okay naman. Dili lang dito mo compromise kung mag-disco sila, di ko bumpuyo. Dala lang bang outing ni anak. Dahil hangtod, minsan sa trabahoan, agya ko na. As teacher, kanang, na okay mo gano'n. Uy, rin yung kinis siya ngayon ko nga. Ang muna gud, uy, dili man po siguro mo muna tayo ito mo rin inom. Hangtod karon dili gud ko mo inom. Dili man po niya nga sa matarong ko, dili man po ko righteous. Pero, kabaron man gud taon sa na siya, dili gud na siya kabut ang ginom. Dili kay gud ta. Pwede mo kita balibad. Dili lang ko kay. Kung kita yung pastor ko, di mo ko mahadlok ang pastor. Di mo pag-atubangan ni pastor. Di mo ko. Pero mahadlok ng ito sa Pinoon. Ano lang. So, ano na yun ako ikukuhan kay naandun sa mga youth na sa permanente. Na, kailan kita, palipad na, kaya rin din natin, labangan lang sa Pinoon. Mo na dito. Hindi naman po dahil ako so, narinig niya. So, yung anak, dapat nabilagyan sa mga yung people. Paglikay yun. Stand yun. Ano, Marian? Mayong buntag ng mga Marian na Sir Jones. Happy New Year. Dapat mustanta kung unsay atong identity. Kana bang katubang ibuhat good ni Isaw na may labong ibaylo niya iyang birthright. Si Isaw ibaylo niya iyang birthright. Wala ko masayo pa si Isaw mo. Ibaylo niya yung birthright sa usa ka lugaw. Ayaw ibaylo ang iyong pagkaanak sa Ginoo. Para lang sa kanang kanang lumalabay nga kalipay. Ayaw gyud ibaylo ang iyong pagkaanak sa Ginoo sa lumalabay nga kalipay. Kay resulta na eternal damnation. Pero kung dili nimo ibaylo, nay eternal life nga nagahulat kanimo. Walang Ginoo mga panalangin sa mga pulong, kung wala na, tudukot ang mga ulo, mga amputa, mahal ang mga langit nun. Diyos ng labing balaan, salamat kay Lord, initak na. Salamat Ginoo, nag-inumduman minimo, gitabangan minimo, nga ma-examine ng mga kaugalingon, Ginoo sa mga butang, na angay na mong i-point out sa mga kinabuhi. Kung salamat kay Lord, nga initak na, ikaw ang Diyos, panalangin ka na mo. Malaygon ka Ginoo, samtang kapadayon niya, mutugyan niya, kanimong tanan. Sa pangalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Salamat sa Ginoo. Happy New Year to Sir Jules and Marian. Happy New Year, everyone. Second Sunday of the year 2026. Salamat sa Ginoo doon na itong anniversary. So, thank you so much, Pastor, sa mga encouraging words. Reminders man to sa atuan.
nga mga words. So, ito lang tayo mga nga positive. Yan, magpatabang to sa Ginoo kay kung kita nalisod kayo. Yahay. Nalisod kayo siya, pero na Ginoo, nahinayon tagtabang ni Lord Ana. Hallelujah. So, ni kabuntagon, padayon ta, nag-ingon ang pulong sa Dios, dira sa Psalms 100 verse 1, make a joyful noise unto the Lord, all ye lands. So, joyful noise. Kay naada ay dili joyful. No, kay naman sa Bible, make a joyful noise. So, meaning naada ay dili joyful noise unto the Lord. So, we will choose to make a joyful noise unto the Lord by so on. Hallelujah. No, so, privilege kayo and fortunate to have our God. Kay, grabe yun, kung wala'y Ginoo, ambot na lamang sa kinabuhi. Salamat sa Lord, kay buhi ta. Dayon, salamat sa Lord, kay gipili ta niya ng may mo niyang anak. No, so, nice ganin ang may mo tag-anak sa dato, ang portahan. No, ihayag din sa kong papaportahan. Samot na kay anak na sa Ginoo. Hallelujah. Let us all stand and we will sing, adlaw karon sa pagmaya. Hallelujah. Let us clap our hands unto the Lord and dance before the presence of the Lord. presence and we give you, O God, for this opportunity to offer our worship unto you, Lord Jesus. Hallelujah. Let us open our hearts, exalt. Atong palimpiyuhan sa Diyos, atong mga kasing-kasing ng kabuntagon, to be ready for the presence of the Lord. Yes, Lord, we invite Holy Spirit to move in the
midst of us, Father. So begin to worship you, Jesus. You alone deserve all the glory, honor, majesty, and power, Lord God. Yes, Jesus. Oh, thank you, Lord, for your forgiveness. And we are forgiven now, Jesus. I'm forgiven because you are forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me. Because you died and rose again. Yes, I'm forgiven. I'm forgiven. Cause you were forsaken. I'm accepted. Yes, Lord, you are content. And I'm alive and well. Your spirit is within me. Cause you died and rose again. It's amazing love, amazing love. How can this be? Listen to my King, and died for me. Oh, amazing love. I know it's true. So it's my joy to honor you. And all I do is, Lord, I honor you. Yes, amazing love. Amazing love. How can this be? It's so many times that you're my King and you died for me. I know it's true. It's my joy to honor you, in all I do, I honor you. In all I do, we honor you. Yes, Jesus, we honor you, Lord God, in everything that we did, Lord God. Yes, we give you glory. Yes, Jesus, help us, Lord, to be like you. Oh, Jesus. Thank you for this day, Father. Thank you, Lord, that we have a privilege to worship you, Lord Jesus, in spirit and in truth. No other God. Oh, we're going to serve Jesus. You're the only God that we can serve. Hallelujah, Jesus. And we put your name, Lord God, today to the highest place of our worship because you deserve it, Lord. Thank you, Jesus, for your presence. Thank you, Lord. O yan, si Pastor Sheila na mag-aampo. Yes, Lord, thank you for your amazing love, Ginoon, sa mga pinag-uwi. Jesus died on the cross, and the third day rose again. Forgiveness. Lord, thank you for the hope, for all the Thank you, things, Lord of God, Jesus. that you've done in our life. Thank you, Lord, for giving us this day na kami, Ginoon, makapasalamat. Amen. Mga life, Lord, at kami mo, kasi it's a blessing, Lord, wherein mabati namin ng pasensya. Yes, Matungo sa Jesus. kalipay sa pagpasalamat, pag-dahil diya kanino. Lord, imonta ng loob may pagpasalamat. And once again, we commit unto you, O God, everything that we will do this morning, Lord, na makumaya kanino. In Jesus' name. Amen. Amen. You may be seated with the presence of the Lord. Niya karon hatag nato to may mga kadaugan igsuon. And now we are victorious. Kay kaning pag-abot lang nato diri sa balay nga atong tigumanan is a victory na. Salamat sa Ginoo. Namata na ko ang Ginoo
saya pagkamahal sa mga muli, kamatan na ako, proteksyon, yan nga, kanunay ka na mo, kanunay, kay at itong babies. Bernes, guys. Bernes, ang gabi, apit may baga sa peklife. Kuhan hulong mo ang ba? Ang pick up sa atbag. Kabalo siya ng staff na sila, nilaos ng hapon. Igani kay, wala kami nakalang ganit sila ng ayaw tabok. Kung wala na kung itabok. Sus, kung itabok dito, idong kami sa pick up mo. Para pasalamatan, dito na ako, ang ino ko. Salamatan mo ino ko, kay professional, hindi niya sa balik mo mga lang yung mas. Salamat po sa inyo o kay Kuya niya. Ito ba sa mga ibabos ng tuwan sa tayo na sitwasyon. At rin sa paglingko namin dito sa Ogan si Gilbert at Tuloy. Sharon ako na kasi ako na si Kaka. So, at dagan ko sa erase. Akong review. Pwede na mga review. Nataon nawala. So, salamat po sa inyo o sa instant na healing. Ayuhan din kita kanina o ibuk semana sa posisyon, ibuk semana nga kusog, ibuk semana nga pagpangga din kita sa Ginoo kapag exchange, grace, mga kabigaton ng grace up ni enjoy din. Salamat po sa Ginoo na naghatag siya mga young people package hindi na kayo nagawa nyo ito naasa nila gym, gilit up sa inyo na mag-consider naasa inyo na mag-consider kaya yung company report at balik na sila inyo na mismo ang tabang o binisyo sila yung malinyo sa adlang bingo sa intag ang simba makakuan ba, makatabang bitaw makomplete that bitaw ka ng hindi na laking ba ka ng na-completion, na-limpyo, na-bitaw dahil nalipay ko po sinabing Robert at si Nanay Ringling ka na na-kastorya kaya kita naman ng nanay na hindi kastorya o yung outlet kahit na-naasya kastorya yan nga ang mga bati, mga experiences kaya isa, di man ang umabot ni Lord kaya music tayo na ba? So, nagantaw nila sa mga needs yun, hindi lang kanang mga basic needs sa atong sa mga member diba? Need nila kastorya, need nila katabi, nagkitaw. So, nakita na ako na duman mo, maamurag anak ni Nanay Ringling. So, kanag yun ang mga kalipay. Ina, yung kalipay ko ba? Maganda lang na sa ating ko. Ito kay Nanay, mag-iwan sa pinag kaon, so, isip kayo ba yan? Kaya mag-uun pa, mag-uulay, mag-itaw. Salamat sa Ginoo, nabuli sa mga people na nagamit ko sila bilang sa mga sample. Dahil nasa version to extend their ears to the mga adult, mga nanay, mga papa, din sa simbahan na di ka kanang mga anak. So, hindi makasalamatan ng Ginoo kay gamot na lang dahil nabuutan mo sila. So, salamat dito sa Ginoo na ang Ginoo gibitaw kay i-comfort ka ba? Naabot sa class, may nagtatanong dito sa church. So, ako nita ihapad ang tanang buhog, Maya. Salamat. Pasalamatan ang Ginoo mo sa ibang semana, nabigyan sa pagkakas ng pagkakas. Salamatan ako ang Ginoo sa salamat. Kadulog pauli, pauli ng karapit ko nila bangka. Diya sa kalambugan kasi lagi naman dito nagsignal ang kapag siya ang bagan. Pasalamatan ng Ginoo sa isdam sa palitik ko. Siraya, kain pa ka na ang Ginoo tayo. Nakawagod ang motor, kalit na siya sa punong. Sabi nyo na mabangga ato, lagi na nang siya nag-signal ba magpaliko siya. Kasi kumuntagan, huli bayak ni. Hinapon na pasalamatan ng Ginoo sa ito. Nakatamaan sa mga pinabuhi. Sabi na sa simana. At sa pinagpapasyon.
po sa magulang. Wala mo nagkita. Kahit pa sa gamay ako, ako hindi pasalamatan mo na sa nakita na kidney. Kaya lang pa magulang, wala ka na mga personal. Kapag sila na sa pangay na kasi ginawa nga magkaroon ng kidney ka na bahala ko lang ang dilikahan kasi ano nga sa pagkakasin. Pag wala ka, pagbalik ko yung mga tuloy na Diyos. Salamat po sa Ginoo sa pag-provide niya sa mga needs, sa t-shirts, ng mga nagyan na ko pa mga kumbayan. Salamat sa Ginoo. Hindi ko imagine na sa kumbayan. Salamat sa Ginoo. Ilang Ma'am Maria nag-turn nila kung ihatagon niya. Tanan ta apil. Salamat sa Ginoo sa pag-provide ng mga t-shirts, different cake. Manang ako ibalik sa Ginoo ang Maya kay dihang mag-decide ta kay hatag yung food. Napapailat. Gamay na lang kulang. Hatag na yun tanan ni Lord para sa church anniversary. Kung ibalik sa Ginoo kanang Maya sa fiction pod namumuhin kanunay kay kanalagin more happy sa bangga happy ko yun. Kusog kaayo pero sarang kita matalit lang pod. Salamat sa Ginoo kay mag-break na ba ang ay Lord Jesus hallelujah amin. Salamat sa Ginoo nga ang Ginoo nag-bless sa spare parts sa motor. No? Every day yun ako ginapray nga panalangin na sa mga mag-drive basta spare parts kay basin ko sa may tabong pa. Salamat sa Ginoo sa protection dyan sa walang fire na mo. And then sa kusog sa eskwela, pero pinakain mo lang naman yung eskwela, pero nakan lang. Salamat sa Ginoo sa kusog kanunay, saving grace every day. So, naghan kayong trabaho, pero kaya na itong pinasig. Ibalik na rin yan sa namin program. Basta sabi na kahit ano. Kasi hindi ko hindi pa siya napuntaan. Naman tayo hindi kumakain. Ako po kasi, yung budget mo, alawan ko yung pumunta. Ako po kasi ka namin, hindi ko na kaya ko. Ginatayin ko lang ako galing ng budget. Ako ang alawan si Ana everyday. Kapag hindi nila, hindi ko siya okay. Nasa ko ba gusto ako siya ng kapila. Gusto naman ako siya pero malibre mo yung kami na salamat sa Ginoo isang pasara ang isang protection Kung wala na tayong mga kadaugan, ay napada si Donna.
Ilak mo ko. Dali. Hilak mo. Bali yung, balhin sa ako. Kasi sa akin na, pagmahal sa ay, ay ganun po ako nakatulong ako. Second parent man. Kaya mama, hatag na ko ako. Kasi mama, ako, ko, ako na pa nagmahal sila. Ako relationship sa ilang mga hindi lang na basta suon din ba sa amin last wala kayo ko pa Amen. Hallelujah. Salamat sa tanan natong mga kadaugan. Akong ganyo si Pastor Lloyd nga mga ditog og pag-ampok pasalamat sa tunggu Dios sa atong mga kadaugan. Mahal mo ang Lord, salamatan ka na mo Lord sa mga kadaugan. Mahal mo ang pasilapit ka na mo, salamat Lord na karunay Diyos di mo gina-prove ang mga pagka-Diyos sa mga kinabuhi. Yan na Ginoo ang tayo umuwi ng ngalan Ginoo. Daigol ka Ginoo sa mga kapusan, sa ngalan ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ito na ta sa pagdayeg sa mga Dios. Make on. Are we ready to praise the Lord? Akong yaman sa Sister Danica ang pagdala nini. Amen. Praise the Lord. Ang yang talang sa pagpanindog. Ang katawang ang dahulog sa pagkain. Ay, deserve niya talang ang mga pagkain na to. Dahulog sa pagkain, dahulog sa pagsikat, dahulog sa pagkain, dahulog sa pagsikat, dahulog sa pagkain, dahulog sa pagsipat,
Di pinag-deserve mo tanan, Lord Jesus. Mga may lain ang dalig, Lord, ikaw na magkakaroon. Para ginawa wala yung makalipres mo, Lord. Kaya nagdadya, mas ipangagya po ninyo mo, Lord. Jesus. Even I'm grateful kay may ipangagya, ninyo mo, Lord. Lord, yung hindi mahal, wala ka nang doubt sa mga, Lord. You never left us, Lord Jesus. Ibangga mo ako, mato sa pulong mo. Bisa sa kapagyasan, ipasay mo ako, oh Diyos. Taygon ko ikaw, ibangga mo ako, matun sa puno mo. Bisa sa kapagyasan, ipasay mo ako, oh Diyos. Taygon ko ikaw, kasi Paulo, alagaran ko sana sa pangalan mo ibagaw ko. Malapit man ang grasya mo, naging kahal mo. Para sa Paulo, alagaran ko ikaw. Ibangga mo ako, patol sa isa sa kapagyasan, ipasay mo ako, oh Diyos. Taygon ko ikaw, si Paulo, alagaran ko. Sana sa pangalan mo ibagaw ko. Labig lang ang galita mo, naging kahal mo. Pag nasibaw mo, alagaran ko ikaw. Pag nasibaw mo, alagaran ko Simbaw, Lord, alagaran ko ikaw. Pagkasimbaw, Lord, alagaran ko ikaw. Ipangbayang Biblia sa nakasalak ni Lord Jesus. Hallelujah. Sabi ko nga, Lord Jesus, Lord Jesus, you're so good. Jesus, let's sing it again. Let's sing it one more time. Pagkasimbaw nung alagaran ko ikaw. Sa bisan na sa pangalan
Alam mo, ipayaw ko. Labihan ang grasya mo, nagikahanggang ka na mo. Pagkasimba unong alagaran ko ikaw. Pagkasimba unong alagaran ko ikaw. Ang sa pangalan ko ikaw ko. Labihan ang grasya mo, nagikahanggang ka na mo. Pagkasimba unong alagaran ko ikaw. Hanggang may kinabuhi, hanggang may gusto. Sa kapin ko manahon ka. Sa kasing-kasing ko, bayawon ikaw, alagaran ko. Ang may kinabuhi, hanggang may gusto. May ginawa sa kapil ko, mayawon ka. Tumiyak ka sa kasing-kasing ko, bayawon ikaw, ito na lang yung kinabuhi, Lord. Let me most stop pagkain sa iyo. Let me most stop praise name mo, Lord. Mag-worship sa iyo, Lord. Jesus, you are worthy, Lord. You are worthy of it all, Lord Jesus. Worship you today, Lord. Church, let's praise Him. Let's praise Him. Holy living God. Let's praise Him with all our might, all our strength. Don't stop on praising Him. Thank you for the life you've given us. Thank you for letting us worship you, Lord. Jesus. Deserve all the thanksgiving, Lord. Deserve all the praises and worship, Lord. Walang may lain kung nakakamit na, Lord. Yan mo sa pagpapaspas sa Sheila. Yes, Lord, ang Lord na kinabuhi, Ginoo. Ang Lord, mag-isod ang maalagaran sa tao. Salamat, Lord, sa kinabuhi na maglatag ka na. Ang kinabuhi, Lord. Ay tayo na ang i-offer ka kanina. Lord, ang kaniton. Ang Lord, sa pagdayag, pagsimba, pag-alagad ka Ginoo. Walay amon, Lord, sa kanina kanan. Salamat kay Lord for teaching us to worship you this morning in spirit and in truth and I kanipay, Lord. Salamat, Ginoo, sa iyong pang pagbabuhaton, Ginoo, karong pagtagol sa among pagsimba. And I always pray, Lord, na ikaw mong talipay, mahimaya sa mga pagdayag pagsimba, Ginoo, karong pagtagol. Ikaw mag-bless sa worship leader, Lord, na makailang siya, sa kaso ang pinabuhi, Lord. Ila siya na ikaw gracious na, Ginoo. Hindi mo siya ipangga, Lord. Kung na siya kanunay sa presensya. Hindi na siya kanunay sa nagpilipan mo. Maraming kanan, Lord. Salamat na mga presence sa iyong buwan. In Jesus' name. Praise the Lord, salamat sa itong mga pagdayeg ng sulbong diha sa trono sa Dios.
Before ta maminos purong si Ginoo, ihatag na to mo iso na tong tithes and love offering as we sing this song. Hatag ko malipayon. Hatag ko malipayon. Ako si Brother Juan Gilbert. Ako sa offering. Amen. Yes. Amen. Now is the time to hear the word of God to be given to us by Pastor Rashid Napasa. God is good. And all the time. God is good. Bilang dari istri anak mulai pilihan. Sana. Pinulit sa ang salang niya kami kay Marian and sa Jules. Okay, praise the Lord. Praise be God. So, totoo ko tayo so nakakinawa din mo balik. Amen. So, make the most of it. Amen. Hindi na ko sa yangon pero tuhod lang siguro ng pagpasa. Kasi na minang kita sa tulong sa Ginoo. Hindi para na ako, hindi para sa Rashida, hindi para sa Lloyd, hindi para sa Ginoo. Okay? Dahil mo lang sa Ginoo, makapanalangin good ka na ito. So, ano na tayo mga Bible? Abrihan na ito ang Psalm Psalm 92. Psalm 92, verse 12 to 15. Psalm 92. Verse 12. Ang ESV version, ingon sa Psalm 92 verse 12 to 15. The righteous flourish like the palm tree, and grow like a cedar in Lebanon. They are planted in the house of the Lord. They flourish in the courts of the
grace. Nahimo kang matarong. O kinahanglan kaning pagkamatarong makita sa atong kinabuhi. Unsa dahil pagkamatarong? Kanang pagbuhat sa kabubuton sa Dios. Kanang sa matag adlaw na akay ang communion, fellowship, diya sa Ginoo na akay diya sa matag adlaw wherein napapatay panahon na mag-ambot, mag-gahi, mag-simba sa matag-adlaw sa Ginoo. Napapatay panahon na mag-meditate sa iyang pulong. O kanunay na lang ang busy sa atong trabaho. Kanunay na lang ang busy sa atong pag-eskwela. Kami na mga pastor, kanunay na lang ang busy sa ministry. Dili dapat yung ana-exon. Dapat kanunay na atay time diha sa Ginoo. O ginabuhat nato ang iyang kabubuton. Kaya ano naman, kung ato ang buhat ng igsoon, then naay mga panalangin naghisgot diri sa Psalm 92 verse 12 to 15. Okay? Mga matarong. Matuo ba ka na matarong ka? Amen. Amen ba? Amen. We are righteous in Christ. Tungod ni Kristo. Now, the title or the theme of God's word for us this morning is the 3 F blessings of the righteous. Ang tulo ka F na panalangin sa mga matarong diha kay Kristo. Sa mga matarong nakatawhan sa Dios. Usa din yung tulo ka panalangin na nagsugod og F. Okay. Number 1 is, ingon sa verse 12, the righteous flourish like the palm tree and grow like a cedar in Lebanon. Sa atong text. Number 1 na panalangin is flourish. You will flourish like a palm and cedar tree. Unsa man yung palm tree? Palmera. Kaya bang lubi? Pamilya siya sa lubi. O, pero dili siya yung taas para sa lubi na lubi. Yung mga lubi diri, di ba? Kanang, pwede na may pakita ka ang palm tree. Ako kung gusto mo, ana. Mamaya, kita niyo. Okay, so kana. Tulid ba iyang truck, iyang isa sa truck, punuan, tulid. Okay, guwapa, ang palm tree dili. Guwapa. Ngayon, kana pag yung palm tree, dry season man or wet season man, samot na sa dry season, mubunga na kanunay. Samot na matigulang na ng palm tree. O, kanunay siya mabungahon. Para kung sa lubi, kung sa lagi ka kitang lubi na walay bunga. Okay? So, dayon, kita niyo na straight siya ba? Okay, usa may buot mo sa buti ay sa palm tree. Kaya kita, gihulagway man, ay like man, the righteous is like. So, gihulagway ta, hyperbole, gihulagway ta sa Ginoo na sama sa palm tree. Kung matarong ta, tubangan sa Ginoo, ipakamatarong ta ni Jesus, na kinabuhi itang matarong, mahimo tang panalanginan sama sa palm tree na mo-flourish ta. So, sa di ay symbol anang palm tree. It symbolizes uprightness. Kanang upright tulid. Then, tulid man yung sanga, di ba? It symbolizes also beauty. Wapa, nindot. Kanang maanyag, nindot ilang taon ang palm tree. Dayon, elasticity, kanang flexible siya, mo adapt siya. Bisan pa, dry season, walay tubig, tungkol sa iyang roots. Na kanang mukuan bitaw mo tubo dito sa ilalom taas kina siya roots, fibrous roots na bisan pa wala kayo tubig sa iyang soil mo sup siya tubig dito sa pinakailalom. Mao na green gihapon kay siya, mubungag gihapon siya. Kay mao na iyang characteristic, mo adapt siya, elastic siya, flexible. Bahala pag dry season. And then, triumphant. It symbolizes also victory, di ba?
Okay na rin. Katong isa pa. Okay na siya. Nalala ka. O, sa 30, wala ko ito sa ginoo ng susamaan niyo sa kapunuan na cedar or cedro. Cedar. Sa Bisaya o basta. Isa na lang kita ni cedar 3. Okay, so cedar 3, yung lagoy na sa ginoo na pag magkinabuhi tang matarong, susama ta sa usa ka cedar tree nga it symbolizes strength. Cedar tree is a very strong tree. Giingon nga siya ang pinaka-strong or strongest tree around the world. And then, it symbolizes also beauty, gwapag. Grabe iyang mga leaves, yung mga branches, mag-spread yun, hindot ng tawon. Durability, kanang long-lasting. O dugay siya, kung gamiton dali siya, pag magbuhat o balay, dugay siya bukbok o long-lasting or durability. Kaya kaning cedar tree, ginagamit niya sa mga kingdom, magbuhat o templo si Solomon, gibuhat niya ang templo sa Ginoo, ang iyahang wall, ang border out of cedar tree. Then, ang balay ni King David is out of cedar tree. It symbolizes royalty. O, nangharianon ba? Kita gitawag datang kings and ay kings diha sa Ginoo, mga harianon. O, liwat ta ni King David because of Jesus. Royalty ta na tayo, royal blood by faith. And then, fragrance, kanang humot, guwapa humot. Because of, kung sa nga sa cedar tree, humot siya. So, ingon anak sa ta, humot ta sa mga tao na naa sa atong palibot tungod kay Kristo. Tungod sa pagkamataraw. Tungod sa Christ-like character ni Kristo na naa nato. So, igsuon, kung imong lantawon ang palm tree o cedar tree, they flourish. They grow strong. They grow beautifully. And they are fruitful. They are useful. Diba ang lubi? Ang dahon, useful. Silhig ang tukog. Diba? Siyempre, ang fruit. Bisan ang kanang iyang sabaw or ang butong, kanang sabaw sa butong. Useful. Ino na to. Then, maka-ayo daw ng sabaw sa butong o ito. Yung ay mo. Then, kanang iyang trunk. Buha mo ng